Good day mga ka-sports natin dyan. VVL All-Filipino Conference 2026 magsisimula na. Schedule narito na. Pero sino ba talaga ang team na mangingibabaw? Pagdating dito sa All-Filipino Conference, wala na silang aasahang import. Walang halong kemikal. All-Filipino to, kaya sila nga ang kinakailangan na magtulungan para nga makamit nila ang tagumpay. Dito magkakaalaman dahil wala na talagang import kung sino talaga ang pinakamagaling na team pagdating sa All-Filipino Conference. Makabalik kaya sa Creamline Cool Smashers ang Corona or karapat-dapat naman ngayon ang team ni Boss Dina Wong? Pero marami ngayon mga team na super lumakas na rin. Yung mga dating hindi kalakasan, umaariba na rin ngayon ang kagalingan dahil nga malalakas rin ang weapon na nakuha nila. Well, pag-uusapan natin muna ang kanilang schedules dahil ito nga ay talagang sunod-sunod na laban na magaganap at maganda ang harapan ngayon. Wala ng Petrogas, wala ng Cherry Tigo at eto naman ngayon ang mga naiwan na team na maghaharap-harap. Alamin ninyo ang buong detalye at panoorin hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa akin channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Papalapit na ang simula ng VVL All-Filipino Conference at magaganap nga to sa January 31. Well, may mga kanya-kanya na kayong paboritong team at dahil nga maraming nag-over the backcourt, tsak tayo na ang ibang mga fans dito sa volleyball ay naglipatan na rin na sinusuportahan na team. Well, ang Chocomucho at ang Creamline solid pa rin. Ang kanilang mga followers, ang kanilang mga supporters ay nananatili nga na nasa kanila pa rin. Narito na nga ang unang bakbakan na maghaharap. Sa January 31 maghaharap nga ang Signal Super Spikers kontra naman sa Galleries Tower High Risers. Isa nga ngayon ang gallery sa maraming ang na-recruit at di kalibre na rin ang kanilang mga manlalaro. Well, kung pag-uusapan natin sa angkin kagalingan, maraming nagsasabi nga na humina na ang Signal Super Spikers. Pero para sa akin ay malakas pa rin to hanggat nariyan nga si Vanny Gandler ay hindi pa rin hihina basta-basta ang Signal HD Spikers or ang Signal Super Spikers dahil nga maraming experience na rin itong si Vanny Gandler. Alam natin na kayang-kaya niya na rin bumuhat ng team. Kitang-kita naman natin na kasama siya sa Alas Pilipinas at nakikipagpukpukan nga siya sa ibang bansa at hindi rin talaga nagpapadaig itong si Gandler. Dagdagan pa natin na meron pa silang katandem na weapon itong si Santos, si Erica Santos na maswag at palaban ay di kalibre rin kaya malakas pa rin ang Signal. Schedule pa ng Galleries Tower High Risers, makakaharap naman nila ang Zeus Coffee sa February 7, 4 p.m. yan. Isa nga ang Zeus Coffee sa pinaparatangan ng ibang mga kanilang kritiko na hindi naman talaga sila totoong malakas dahil lang raw kay Ana de Beer kung kaya sila nakarating sa finale. Pero pagdating daw sa All-Filipino Conference ay babagsak raw ang kanilang standing sa mababa dahil umasa lang raw sila kay Ana de Beer, ang kanilang naging import noong Reinforced Conference. Pero para sa akin, ang Zeus Coffee, malakas to dahil halos puro veterana na rin ang mga players dito. Maaasahan nga rin itong si Thea Gagate at itong si Jovelyn Gonzaga. Mga veterana na rin to at magagaling rin na players at palaban. Well, tingnan na lang natin sa paparating na All-Filipino Conference kung talagang tama ang sinasabi ng kanilang mga kritiko na babagsak ang kanilang standing dahil umasa lang raw sa import. At ang Galleries Tower naman makakaharap pa rin nila sa February 14 ang kupunan naman ng Farm Fresh Foxes. Isa rin ang Farm Fresh na medyo lumakas na rin ngayon dahil nakakuha nga sila ng malakas rin na mga players. Malakas nga itong si Trisha Tubu, lalo't nadagdagan pa na narito na nga rin si Ces Molina at si Riri Meneses. Makakatulong talaga to ng husto sa Farm Fresh Foxes, pero ewan na lang natin kung kayang-kaya nilang patiklupin ng mabilisan ang Galleries Tower, lalo't malakas na rin ngayon dahil meron may Puntillas.
February 19 naman maghaharap ang Akari Chargers kontra sa Galleries Towers. Ang dalawang itong team ay match na sigurado dahil ang ibang mga players nga ng Galleries Tower ay galing sa Akari. Lalo't ang Akari ay naglagasan nga rin ng mga players. Pero malakas pa rin ang Akari Chargers kung tutuusin dahil solid naman sila. Yung mga dati kasing nawala sa Akari ay nasa bench naman. At yung isa naman na middle blocker hindi naman ganoon talaga kalakasan. Mas malakas man ang Akari, well, papalag naman dito ang Galleries Tower High Risers. Tingnan na lang natin sa kanilang salpukan nga sa February 19 kung sino ang magwawagi. At sa February 26 naman, makakaharap naman ng Galleries Tower High Risers ang kupunan naman ni Eya Laure, ang Choco Mucho. Magandang laban to. Halos uste ang mga players ng Choco na mga star player at makakaharap nga nila ang veterana rin na si Maiso Puntillas na galing rin sa UST ng panahon niya ng kanyang collegiate time. So sa tingin ko mas dihado nga dito ang Galleries Tower at yamado dito ang Choco Mucho dahil solid nga sila. Malakas si Sirundina at malakas pa sa Eya Laure, may Katolintino pa sila. So yan muna mga pinaka-latest natin sa kanilang schedule at ang iba at wala pang ang update kung kailan sila maglalaban. Yan pa lang yung report nga na meron palang schedule. Abangan nyo ang pinaka-update natin kaya tumutok kayo sa aking channel. Thank you so much. God bless.